Sa iba pang mga balita, kung Marcy Teodoro umarap sa DOJ, depensa versus kasong pangahalay ipiniresinta. Alamin natin yan kay Margot Gonzales. Nagsimula na ang Department of Justice o DOJ sa pagdinig hinggil sa mga reklamong panghahalay laban kay Congressman Marcy Teodoro na isinampa ng dalawang pulis na nagsilbing close-in security ng kongresista. Personal na dumalo si Teodoro sa investigasyon kasama ang kanyang asawa at abogado bitbit ang mga dokumento para sa kanyang counter-affidavit o depensa sa mga akusasyon. Para sa kampo, ang mga isinampang reklamo laban kay Teodoro ay bahagi lang ng malaking script para siraan siya. Ayon sa kanyang abogado na sa Attorney Alma Malonga, hindi makasagot ang mga complainant sa mga simpleng tanong nila, gaya ng mga pangalan ng babaeng naging biktima rin umano ng kanyang kliyente. Ang isang importante pa nangyari ngayon ay may mga ilang kaming tanong na importante na naungkol sa mga aligasyon nila. At ang nakakapagtaka dito ay ayaw nilang sumagot. Ayaw sumagot ng mga complainants. Ang sabi nila, kailangan raw nila ng abogado. Na nakapagtataka, dahil hindi ba kami ang respondents dito? Hindi ba sila ang naghain ng complaint? Bakit tayo nilang sumagot? Mga ilang detalye sa kanilang complaint. At sa aming palagay, magpapakita na talagang ang fiction lang yun, yung kanilang kwento. Inasahan namin sasabihin pero wala man lang isang pangalang sinabi. Umikot lang ng umikot yung pag-iimbestiga, yung pag-alam, hanggang na-reset nga ng October 28 yung susunod na hearing. May mga petsa silang ibinigay may mga lugar silang binigay na doon sa aming pahayag, saka sa aming mga testimonya ng mga taong kasama namin ng oras na yun, nasa ibang lugar ako at may mga kasamang tao, hindi lang ilan, kundi maraming mga tao. Doon sa mga testimonya, doon sa mga witnesses, doon sa mga ebidensya, documentary evidence, hindi lang testimonya, makikita na walang pagkakataon para ginawa yung ganung bagay, yung panghahalay. Maliban sa mga dokumento ay nasa 28 testigo din ang dinala ni Teodoro sa DOJ, kung saan ang iba dito ay kapwa rin polis na mga complainant na siyang magpapatotoo daw na walang nangyaring panghahalay. Siguro may mga 5-6 na polis na magpapatotoo rin na doon sa mga araw na nabanggit, wala silang nakitang kakaiba at wala silang nakikitang pangahalay dahil kasama nila yung allegedly yung biktima. Kaya nga against human behavior naman merong isang pagkakataon doon na nakasama talang kumain pa, nakasama talang magsaya, tapos sinasabi nila nahalay. Kumpiyansa ang kampo ni Teodoro na lalabas din ng katotohanan. Nagsampa na rin sila ng kasong perjury laban sa mga complainant upang mabunyag kung sino ang nasa likod umano ng paninira. Dismayado naman ang kongresista dahil naapektuhan na niya ang kanyang oras para sa trabaho. Mukhang isang malaking skriptong ginawa. Sunod-sunod Sunod-sunod tong nangyayari sa akin. Kaya nga nalulungkot ako dahil nauubos yung oras ko para gawin naman yung para sa bayan at yung aking trabaho talaga bilang kinatawan ng distrito. Gusto ko lang sabihin, dahil ito'y talagang naniniwala ko, na mga false claims of rape, mga hindi makatotohanang kwento ukol sa rape, ay nakakapinsala sa lahat. At lalo-lalo na yung mga totoong biktima ng rape. Kaya ang gusto natin sana ay hindi sana ito maulit. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzales, SMNA News.